Magandang gabi po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Liachon, Special Advisor po to the National Task Force kay Secretary Charlie Galvez. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ayan, si Annalyn, siya ang unang bumate. Yan, si Tata. Good evening po sa inyo. Siguro nag-aantay po kayo kasi ang iba sa inyo maagang nakauwi kasi bumabagyo. Ang topic natin ngayon gabi success factors for our COVID war. Siguro bilang introduction, bakit ho ba yun ang naisip ko kung topic for tonight? Kasi po, bigla na lang ho tayong nagbagyo, yung Typhoon Ambo. Tapos we're facing a crisis sa COVID at mag-i-implement pa rin tayo ng paglilipat po ng enhanced community quarantine to the general community quarantine. Tapos may modified siya. So, siguro kung ako nga na nagre-report sa opisina sa Camp Aguinaldo, nag-iisip na kakayanin ba ng mga Pilipino ito na may bagyo, tapos merong problema. Alam naman natin na sinasabi ko po sa inyo lagi na pagka nagkaroon ng typhoon season, doon ho tayo magkakaroon ng second wave. Kasi in other countries po, nagkaroon ng second wave sila tungkol ho doon sa importation risk. So, ngayon, dalawa ang risk natin kasi meron tayong dumadating ho ng mga, nandyan na nga po, mga 23,000 na return overseas contract workers natin. Tapos meron din po tayong nag-aambang bagyo na pwedeng magkaroon ng surge ng dengue fever, flu, at saka pneumonia. So this is a problem kasi kung hindi pa nga nagagawa yung iba nating isolation quarantine area, gagamitin natin for evacuation dahil sa ulan at bagyo. So maninegate natin ang social distancing. So ngayon ready naman ho ang NDRRMC kasi kausap natin lagi sila si Yusek Halad diyan. At saka under naman ho yan ng Armed Forces of the Philippines. Ready naman po. Ang kailangan lang siguro magkaroon tayo ng strategy, tayo mga mamamayan on how to take care of ourselves kasi kahit marami kang guidelines na binibigay sa inyo sa mga press statement natin, tapos hindi tayo marunong mag-alaga. Kaya yun sinasabi ko lagi na are the communities educated? Are the communities engaged or empowered? Okay. So bago ho tayo pumunta, ano ho ba yung day ko? Ang day ko ngayon ay nahati po sa tatlo. Friday, busy. Ang unang meeting nagkaroon ho ng meeting with all the provincial governors. Nag-meeting ho with Secretary Galvez and Secretary Anyo. So, isa-share ko ho sa inyo yan kasi common ho yung concerns ho nila doon sa mga concerns po ninyo na nakikita ko po dito. So, ang inyong mga gobernador ay nakikipag-usap na sa kanilang mga secretaries, lalo na ho kay Secretary Galvez at Secretary Anyo, kasi ang tunay na po mag-execute ito po at the lower level at sa ground ay yung po mga mayor at saka po mga gobernador. Kayo po, sa kanila po kayo aasa. Kasi ganun ho ang magiging senaryo natin. At maraming silang nilinaw na gusto kong sabihin sa inyo mamaya. Tungkol din po sa mga bagay-bagay na related to. Ito yung mga questions nila na hihimayin ko mamaya tungkol sa locally stranded individuals, returning Filipinos, overseas contract workers, yung paglilipat from ECQ to CEQ, GCQ, ano yung mga protocol sa mga testings yan. Usual tanong nyo, i-review lang natin. Okay, umpisahan natin ho. Tatlo ho ang topic natin for today. Number 1, yun pong data ng DOH at saka ng Global Data America. Pangalawa, bigyan ko ng feedback ng meeting ni Secretary Galvez at Secretary Ed Anyo
tungkol po sa mga questions ng mga provincial governors. Sasabihin ko po sa inyo mamaya yan. At ang pangatlo, other matters na sasabihin ko sa inyo. Lalo na ho yung, meron ho akong lecture bukas, may webinar po ako alas 4 para sa mga doktor. May lecture po ako tungkol sa flattening the curve kung na-meet na natin yun. Anong latest update? So mga 1,000 doctors po yung imbitado. At ang moderator ko po yung aking pong kaklase si Dr. Marivic Pilares Cruz na presidente ng Philippine Academy of Family Physicians. So alas 4 po yan. So mga doktor na nakikinig dito, baka gusto niyo pong magkaroon ng updates, mabigyan ko po kayo. Medyo kalahating oras lang naman yon. Habang wala kayong ginagawa bukas, Sabado, baka gusto niyo manood, bibigyan ko kayo ng mga updates po. Okay, I'm sure marami na po kayong updates, pero sisiguraduhin kong iba ho yung updates ninyo dun sa mga updates na iba kasi nakikita ko po rin ibang webinar. Okay, discussing ko muna po yung DOH. Ito po, 12, for the first time, nag-breach ho tayo ng 12,000. 12,091. At ang new cases natin ay 215. Mataas pa rin po. Magandang gabi po, Roy. Roy, hi. Sana manood ka tomorrow. Okay, sabihin mo naman sa mga Mary Mediatrics, sa mga PCP. Manood po kayo at may mga updates po ako. Sa National Capital Region, 144, 67%. So, kaya po ang National Capital Region talaga pong kulay pula ho siya. Talaga namang ang cases nasa epicenter nandito. Bahagyang humina po ang Region 7, 2 lang po. At ang others po scattered all over the country at 32%. So, nangangahulugan, ang National Capital Region ay isang epicenter. Kulay pula po yan. Kasama niyan ang Laguna at Cebu City. Ngayon, sa America, ang recovery natin ay 2,460 ang total, 123 new recoveries. Ang recoveries natin, hindi nabibilang yung sa labas na nagpagamot tapos sasabihin natin negative. No? Dami pong bumabati. Kumusta po kayo? Okay. Tapos po, ang isa pa po, ang deaths po natin, 16 new deaths, 800 na po ang total po natin. So, yun po. Globally, wow, grabe ho ito. Ang cases na sa buong mundo ay almost 4.5 million. Ang Baguio po namin, baka ho sa Thursday, may nagtatanong kung diretso kami sa Baguio. Thursday daw po, kasi baka po inaano ho yung Baguio kung kailan darating. May nagtanong po. Tuesday ho tentatively, pero narinig ko Thursday po ang punta ho namin ng Baguio. Siguro dadaanan na rin namin yung iba po sa Northern Luzon, kaya po pupunta. So, yan po. Masaya po. At titingnan ho natin kung paano pa tayo makakatulong. Tapos po, ang namatay globally, 300,000. Ang Amerika, almost close to 1.5, no? 1.4 million. At ang deaths, 85,000. Matindi po ang nangyayari. Good evening ho sa inyo, Star. Good evening po sa inyo. Malakas ang hangin ho. At magandang mag-usapan ngayon kasi para maibigay natin ho sa inyo yung mga dapat ho. So, umpisahan natin ho dun sa meeting ng mga gobernador. This would concern you kasi alam nyo, I've never seen a group na maganda ho na mga LGU. Sa totoo lang ho, pupurihin ko naman ho. Pupurihin ko mga provincial governor. Yung League of Provincial Governor, ang presidente niyan ay si former Justice of the Supreme Court, Presbyterio Velasco. Isa pong gobernador ng Marinduque. Napakagaling po. Magaling din po yung presidente ng ULAC. Ito po yung pinagsama-samang grupo ho ng gobernador, municipal mayors at saka city mayors. Ang husay ho at napakagalang ho, Quirino Province Governor Dax Cua, Dakila Cua. Very gentleman, walang angas, napaka-humble. Lahat po ng mga gobernador na nandun, yan ho ang kapuri-puri po. Baw po ako sa inyo. So ano ho yung mga narinig natin doon na gusto ko pong sabihin sa inyo. Ang questions po nila, tungkol po kunyari galing ho kayo sa
Maynila or Cebu, tapos lilipat ho kayo sa isang area na hindi ho siya red. Naunawaan niyo po yung ibig ko sabihin? Kunyari po, kayo po ay ito po yung listahan para hindi ako malito. Let's say kayo po ay galing ng modified ECQ, Laguna, National Capital Region, tapos lilipat ka. Tama po ba? Tapos galing ka naman sa low risk, pupunta ka naman sa high risk. Alright, okay. Lagi daw 200 yung cases natin. Hindi po kasi siya real-time and granular data. Pagpasensyahan nyo na. Baka ho yan inamin naman po ng Department of Health na late naman sila. I think nabasa ko po sa periodiko yon at saka sa Twitter. Inamin naman ho ni Secretary Duque na medyo late at gusto nilang ayusin yan, i-share ang data nila sa UP system. So, yung decision na naman po, medyo updated na po yan sa LGU, no? Alright, kaya masasabi ko okay po yun. Now, ngayon, ano ho yung unang question na napaka-importante? So, ang sagot ho dyan, ganito. Pag ho kayo aalis at pupunta kayo sa isang area, kailangan nyo ho ng certificate na kayo COVID-free. So, either magpa-RT-PCR kayo kung meron kayo sa lugar nyo or rapid testing. Alright, okay. So, tapos, meron kayong transfer authority, lilipat ho kayo doon. Ngayon, ang napagkasunduan, yung mga galing sa ibang lugar, may discretion po na magka-quarantine pa pala ng 14 days doon sa area ninyo bago kayo umuwi ng bahay. Nakuha nyo po? Unless otherwise, ma-isolate yung sarili nyo na hindi lalabas ng bahay at imo-monitor kayo. Pero, ang nakita ko kanina, so you listen very well. Let's say, lilipat kayo. Are you listening? Lilipat kayo. Dalawang kailangan nyo, medical certificate na wala kayong COVID. Sigurado ipapatesting kayo niyan. Kasi ako, pumunta ako ng Davao. Okay, lilipat ako ng Davao, tapos nagpa-RT-PCR ako, doon nakapag-rapid testing na ako. Alright. Kaya lang delay po yun, buti na lang may RT-PCR ako. So yung point ko doon, kailangan yun. Tapos may transfer authority, syempre, boss mo Secretary Galvez, din, lilipad ka. So pumunta kami ng Davao, pumunta kami ng Caraga. Okay? So, may hawak na kami ngayon. So, pagpunta namin Baguio, sariwa pa yon kasi good for 14 days yun unless magka-symptoms kami. Yun ay ipepresent namin as we traverse yung mga LGU namin. Ngayon, pagdating ho doon, maninirahan na kayo at galing kayo, let's say, ng abroad na may endemic area na na-clear na kayo, nakapag-quarantine na rin kayo rito. Pagpunta nyo pa ho doon, magka-quarantine pa rin kasi ayaw natin na outbreak. So sa makatuwid po, mga 28 days po, quarantine before, pagdating dito ho ng ating overseas contract worker, pagdating niyo po doon sa lugar na yon, magka-quarantine pa ho kayo ng 14 days. At meron kayo medical certificate na ipe-present po. Bigyan ko kayo example, kasi kailangan ho may example eh. Meron po akong kaibigan, journalist po siya, kaibigan ko matalik. Nandun ho sa Davao, nag-text siya, tinawagan nga actually namin, at pinayuhan namin siya. Yung kanyang father-in-law nasa Camarines, ay babiyahe siya doon. So, kailangan, bago siya makabiyahe kasama asawa niya, pumayat daw po ba ako? Ay, thank you Attorney Micah. Pumayat po ako ng 1 pound. 1 pound. 1 pound. Tsaka nag-exercise ako lately. Kaya, yan. Pumayat ka yata. Pumayat ako. Sabi sa'yo eh. Nagda-diet na ako. Dati kasi, dun sa kampo, 5 beses kami kumakain. Ngayon kinut down ko na. 2 beses na lang ako kumakain. Kasi masarap po dun eh. Parang lutong bahay. Yan. Na wala sa kwentuhan natin. Okay, ulitin ko po doon sa mga nag-tune in. So, paglilipat kayo from one place to another, you need 2. Medical certificate and transfer authority. So, yung pumunta ho na journalist, kasama asawa niya at anak niya, pupunta yung father-in-law, punta ng Camarines, nag-land travel siya, nakakuha ho siya ng nagpa-rapid antibody testing siya kasi nang pwede niya, kasi aalis na siya. So, negative siya. Alis siya. Negative IgM, negative IgG. Silang 3. So, good.
Tapos, pinirmahan ni Mayor or kung sino man hong in charge ho dyan, nakaalis na. Alright? Kasi, pag yan ho emergency. Pero kunyari, magtatrabaho na kayo, dapat meron kayong ID. Kukuha kayo ng ID sa DICT. Kunyari, Quezon City kayo ay healthcare workers, at magtatrabaho kayo doon, magtatraverse kayo ng ibang mga LGU, kailangan niyo po yon o galing Negros Oriental. Nagtanong ho tayo yung gobernador niyo, maayos din po magtanong. Saan ho ba si Governor Lacson? Yan, yung mga nagtanong kanina po. So, yun ang mga tanong ho nila. Ang bottom line, dapat tayo maingat. Mahirap po yung padalos-dalos. So, phasing and gradual, yan ang sabi ni Secretary Anyo at Secretary Galvez. Alright. Okay. Gusto niyo manood ng webinar? Ganitong gagawin natin. Doon sa hindi makakapanood ng webinar bukas na doktor, uulitin ko sa gabi. Promise. At i-share ko yung slides ko pagkatapos ng presentation. So kasi doctors lang po yun eh. Hindi ho pwede ang hindi doktor. Yung bukas na 4 p.m. So, yung hindi po makakapanood na hindi doktor, manood po kayo, nandito yung laptop ko, tapos sasabihin ko kung ano yung mga sinabi ko po. In a way na may explain ko po sa inyo. Anyway, may printed copies na po ako noon eh. Okay po ba yun? Okay. Ang hashtag natin, syempre, relentless for change, di ba? Okay. Oo. Okay. Mamaya ipopost ko po yon mga kaibigan, yung invitation po para makapanood ho yung mga doktor po na gusto mag-register. 1,000 lang ho kasi. Okay. So ano pa ho, sasabihin ko. Yung isang tanong, yan ang pinaka-importanting tanong sa ngayon kasi maglilipatan na. Is it very important? Okay. Si Fred Magallan, yung aking kaibigan, sagutin kita mamaya, Fred, ha? Okay. Ang pangalawang tanong, tungkol sa testing. Ano ba dapat daw ba ang testing? RT-PCR ba o rapid antibody testing? Alam niyo si Secretary Ed Anyo, antindi po. Para ho doktor. Para ho, ang galing po, sabihin ko sa inyo. Sinabi niya doon sa mga provincial governors, dahil nagkaroon siya ng COVID eh. So, naka-undergo siya daw ng RT-PCR, naka-undergo siya ng rapid antibody test. Siya ho nag-explain. Sabi niya, ganito ho yan. Kung walang RT-PCR sa lugar nyo, you can use the rapid antibody test. Pero ang gold standard natin, RT-PCR, kung kailangan ninyo. Pero ang RT-PCR, ginagamit ho yan during the acute phase at kung meron kayo, na meron pa ho kayong mga secretions. Meron kayong lagnat, meron kayong ubo, may sipon kayo, at meron kayong gamitin nyo. Pero, hindi yan magagamit nyo para po kayo makasigurado ngayon. Kunyari, ako, let's say, babiyahe ka sa isang lugar. Hindi pwede. Pag pumunta kayo ng isang, sa palace po, nakapasok po ako dyan, wala naman humaga RT-PCR kasi ang result po noon, 48 hours eh. So, lahat po kami, rapid antibody testing. Negative ako sa IgM, negative ako sa IgG. Explain ko ulit, as explained by Secretary Anyo. Yung testing, hindi pa ako masasabing libre. Bayaran nyo muna po. Pasensya na po. Okay. Libre ho pag sponsor ho ng inyong mga mayor at gobernador. Yan ho ang tingin ko. At ikakarga ho yan sa budget ho ng inyo pong bayan. So, ang unang antibody tataas ay IgM. Yan ho ay normal response ng katawan natin pag may infection, IgM. So pag kinunan kayo dito, mapipick up po yun. Ibig sabihin acute yun. Hindi ka makakabiyahe, hindi ka makakaalis. Definitely. Either isolate ka or quarantine ka. Yan ho yun. Kung masama ang lagay ninyo, nasa hospital ho kayo para hindi kayo makahawa. Pagkatapos ng 7 days, bababa ho yung IgM. Magkakaroon kayo ng second antibody, pangalan IgG. IG, guwapo. Tandaan nyo na, IgM, maganda. IgM, IgG, guwapo. Yun ang susunod. So, pag may IgG ka na, may immunity ka, guwapo ka na. Alam nyo na yung code. Ibig sabihin, guwapo na. Yung IgM, ang GM, maganda. Pero pwedeng IgM maaga.
Yan yung unang antibody, maaga. Yun ang code natin, maaga. So pagka ikaw magaling na, 'di ba sinasabi natin maaring may immunity ka na or past infection. IG galing, magaling ka na. IG galing or IG gwapo. Oh, ngayon wala pa ho kung IgG 'Di ba? So hindi pa ako masyadong IG gwapo. Pero kung na-hospital ka at nagkaroon ka na ng immunity, pwede ka mag-antibody. IG galing ka na. At kung gwapo ka, di IG gwapo. So, gusto nating ganun ho ang coding natin. So, ang sinasabi ho ni Secretary Anyo, there's particular use for rapid antibody testing. You can use that for contact tracing. Those who might be discharged from the hospital, tagal-tagal na, wala nang secretion, gusto mo nang umuwi. Kung ihintay mo yun, naka 14 days ka na sa hospital, tapos maghihintay ka ng resulta, paano yun? Di 28 days ka sa hospital kasi ang tagal ng resulta ho sa atin Di ba po? Saan daw kukunin yung medical certificate? You can have it from your physician. I-order na yan kung this oras ng gabi. Tapos, kulang kayo ng transfer authority po. Okay. Ubus na ang bakasyon, di na nakita ang pamilya. Oo nga po. Kaya lang yun ho, rules of the game at baka po kayo makahawa. Problema po yun. Okay. So ano pang katanungan ninyo tungkol dyan? Ang pangalawang tanong, locally stranded individual. So pareho lang ho yan. Ito yung mga taong na ipit or return. Iisa lang ho ang figura niyan. Yan ang pinakamaraming tanong kanina tungkol doon. At ang second number, most frequently asked question, yun nga, RT-PCR at saka rapid antibody test. May mga tanong din sa social amelioration. And then, dun din pala tinatanong sa DILG Secretary, may nagpipetition, let's say, manatili muna po ako sa ECQ, tingin namin hindi handa. Ini-evaluate po pala yon nila. Para hindi ho desisyon yan ng mayor o gobernador nyo na mag-ECQ na lang huli ako. Hindi, meron ho magsasabi po sa inyo yan. Saan po kukuha ng transfer authority po? Sa munisipyo po. Or meron hong, pag tinanong niyo yung barangay captain niyo po, may tuturo po na pipirma ng authority ninyo. Ako po, mga kaibigan, since I work with the National Task Force, siyempre, ang authority